welcome sa isa na namang live stream. Madilim. Nag-aantay ako sa parking eh. Q&A tayo. Wala akong live stream na maayos eh kasi meron akong I have to meet some people. Wala ka palang maayos na live stream. So, ibig sabihin, wala kang intensyon na magkaroon ng free legal advice. Isa pa, wala si Atty. Magalong. Pero bakit ka naglagay ng ganyang title? Imagine, umabot ng 10 minutes. Inaantay ko yung Q&A. Iniisip ko, baka ako bumalik na yung dati yung gawin ni Atty. Magalong na talagang may Q&A, yung free legal advice. Pero, wala si Atty. Magalong. Walang free legal advice Q&A na nangyari. So bakit ka naglagay ng ganyang title? Anong purpose mo? Kaya ka nasasabihan na sinungaling at manloloko kasi sa mga ganyan gawain mo. Nag-aantay lang sa parking. Ngayon, mga kabatas natin, there's a very interesting development kasi, no? May very interesting development ngayon na parang ewan ko ba't nagpapanik yung kabila. Nasa tingin niyo? Nagpapanik. Itong si Libayan, gumagana na naman ang imagination niya at ngayon isineshare niya sa mga kabatas niya. Anyway, balik tayo dito sa title at laman ng video niya. In fairness, ang ganda ng title pero pag clinic mo, ang laman basura. Hello. Hello kay Nonier Zone Mantikahon. Saka kay Arn. Yan, alam mo sinabi ko hindi ako magla-live stream ngayon. Kaya lang, sayang ang kita, paabutin mo ng 10 minutes para naman may kita pa rin kahit na naghahanap lang ng parking space. Okay naman na gawin mo yan. Kung parang nagre-relax ka lang, nagla-live ka, pero wag mong lolokohin ng tao sa title mo, Libayan. Ginawa mo na rin yan dati, napakaganda ng description mo kung saan mapupunta ang membership fee. Pero ayaw mo pala ng editor. Pati ba naman sa content, gagawan mo ng magandang title para i-click ng tao pero ang laman walang kwenta? yan, nag-aantay lang sa parking. Pag papapasukin na ako, G na rin tayo. Pero, anong hula nyo? Ano ba to, Q&A o hulaan portion? Akala ko ba free legal advice Q&A with Atty. Libayan and Atty. Magalong? Abay, iba ata itong naklik ko, parang guessing game. Kasi, well, parang naglabas na naman ng pondo, no? The word parang, ibig sabihin, hindi siya sigurado. Nanguhula nga. Parang naglabas na naman sila ng pondo. Ngayon, parang madaming pera ang linabas. Madami daw perang inilabas. Saan na naman kaya niya hinugot itong kwento na ito? Pasok. Parang madaming pera ang linabas. Tapos, yun. Hindi nyo alam kung bakit, no? Malamang alam ko. Abay, alam mo pala, ilabas na ang evidence. Kasi habang wala kang inilalabas, kwentong kutsero na naman yan. Malamang alam din nila. You will be receiving news. Sa malaking news. Eventually. No? Kailan ba hindi naging malaking news sa iyo ang mga issue? Pero kapag nadebang ka, kung hindi bigla kang nananahimik, gagawa ka ng mga palusot. Kuha lang ako ng Yan. May isang malaking balita kayong maririnig eventually. Hintayin natin yung balitang yan. For the meantime, iyan ay isang kwento lang ni Libayan. Kung dumating ang panahon siguro na madisbar itong si Libayan, mas lalong magiging basura ang mga content nito. Ngayon pa nga lang basura na di lalo na kapag nadisbar ito.
Well, we don't know yet, di ba? Hindi nyo rin alam kung ano. Ako, baka alam ko. Baka alam nila. Pero parang nararamdaman nyo ba kung ano yung ginagawa nila ngayon? Ang tanong niya, nararamdaman nyo ba? Obserbahan nyo, dito magaling si Libayan. Ilalagay niya ang listeners niya doon sa sitwasyon na kung saan pag naramdaman mo, parte ka talaga ng community nila. Well, wala talaga tayong live stream ngayon. Ito, ano lang. Miss ko lang kayo. Wow, na-miss ba talaga? O sayang ang views at kita? Tulad ng sinabi ko kanina, wala namang problema kung wala ka talagang content at gusto mo lang makipagkwentuhan. Sana ang nilagay mong title, miss ko kayo, kwentuhan tayo. O kaya, Attorney Libayan is live. Mga ganong title. Pero yung ganyang title tapos ang content mo walang kwenta. O kayo, tanungin ko, ano ang masasabi nyo kung ganyan ang mababasa nyong title tapos maririnig nyo yung buong 10 minutes, walang Q&A patungkol sa batas at wala rin si Atty. Magalong at pinanood nyo lang siya hanggang sa makahanap siya ng parking space? Maituturing bang pagsisinungaling yan o panloloko para lang i-click yung kanyang video? At syempre, hindi, actually, gusto ko rin mag-live stream tapos board dun sa parking. Napaka-inconsistent ng sinasabi ni Libayan dito sa live stream niya. Obserbahan ninyo. So ngayon, ano bang balita sa tingin nyo? Nakikita nyo naman, di ba, na-activate yung mga palaya. Panay banggit mo sa ampalaya, hinamon mo pa ang ampalaya, pero nung kinasahan ka, urong ka. At puro palusot ka na, pag ikaw naghamon, panindigan mo, Libayan. Hindi yung matapang ka lang dyan sa channel mo at nagga-grandstanding ka dyan sa mga followers mo. Hindi na ba effective yung pananakot mo ng kaso katulad ng ginagawa mo before? Yung katulad ng ginawa mo kay Ton Usudan? Tandaan mo, hindi pa rin namin nakakalimutan yung hamon mo na debate sa Ampalayagang. Na-activate yung mga ampalaya. Grabe itong si Libayan, kapag ka siya gagawa ng basurang content, okay lang. Pero kapag ka ang iba, galit na galit siya. Oops, wala na yung parking. Imagine 11K views ang video na to na walang kakwenta-kwenta. Yung pinanood lang siya hanggang sa makahanap ng parking space. Well, yun lang, mag-a-announce lang ako. Walang live stream. Mag-a-announce ka lang pero pinaabot mo pa ng 10 minutes. Grabe namang pag-a-announce yan. Wala akong mahanap na parking. Hanap ako sa kabila. Wala siguro talaga itong editor. Imagine yung mga ganitong bagay, dapat ine-edit na, tinatanggal na sa content. Abay, nasaan ang free legal advice? Naghanap ka lang ng parking space. Out? Wala. Ano lang to? Ganyan lang. In-upload pa talaga niya ha, with that title na umabot ng 11K. Hindi ko rin lang mapatay. Papatayin ko na sana, kaya lang syempre nagde-drive ako. Obserbahan nyo yung style ni Libayan. Kung wara sinasabi niya na papatayin ko na sana ito kaya lang nagda-drive ako. Pero in-upload pa rin niya. Nag-livestream siya pero natapos walang kwenta at malayo sa title ang laman ng content. Tapos in-upload niya pa. Sa tingin nyo ba hindi panloloko yan at kasinungalingan? Imagine maglalagay ka ng ganyan title tapos wala namang laman yung content mo. Hindi ko pa siya mapapatay. Imagine ang ganda-ganda ng title mo tapos manunood lang sila at hihintayin ka hanggang sa makapag-park. Okay, nung naka-LS ka, hindi mo talaga mapatay, hindi mo maiiwasan yon. Pero nung in-upload mo, sana inedit mo man lang. Nang hindi na sayang ang oras ng tao sa walang kwentang content. Nakita ko kanina si Kayo. Ano? Astig ng gitara. Yung High Minds Limited Edition na. Ganda nun. Maganda nga yung tunog nun, in fairness. Oh, napunta naman ngayon sa gitara ni Kayo. Ang tanong, saan galing yung gitara ni Kayo? Regalo o galing sa kita ng YouTube? Tapos kapag mga nakasuhan, manghihingi.
Itong si Libayan, galit na galit sa mga walang kwentang content at basurang content. Pero itong live stream niya na may magandang title pero walang kwenta at basurang basura ang laman, ini-upload pa. At talaga naman ngayon 11K na. Style ni Libayan hindi talaga makakalampas sa katulad nating mapanuri kasi nakikita kaagad natin kung mayroong panlilin lang. Kaya ikinontent ko ito para i-expose si Libayan. Tinapos ko talaga itong content ni Libayan waiting doon sa Q&A niya. Pero nabigo ako. Imagine yung mga nagbabayad ng membership fee tapos biglang may title na ganyan, hoping na mayroong Q&A tapos wala naman pala. Sayang, di ba? Sinayang nyo lang ang pera ninyo sa membership fee na wala naman kayong napapala. Tapos sinayang nyo pa ang oras ninyo sa panunood sa kanya sa paghahanap ng parking space. Naunahan pa ako ng mga nag-park pala. Imagine 11K views ang video na ito, hindi man lang niya inedit bago niya in-upload. Tapos galit na galit yan kapag yung mga video ay walang kwenta, samantalang yung content niya walang kwenta. Obserbahan ninyo, ang dami ko nang nasabi pero siya hindi pa rin nagsasalita. Ayan, naghihintay tayo hanggang sa makakuha siya ng parking space. Siguro tatanungin ninyo bakit ko ba ikinontent itong walang kakwenta-kwentang video. Kasi para i-expose si Libayan, una, na siya isang sinungaling at manloloko. Gagamit siya ng isang title na hindi related sa content niya. Pangalawa, galit na galit siya sa mga taong nag-upload ng video na walang kwenta. Pero yung kanyang content, walang kwenta. Sabi niya kanina, hindi niya raw mapatay dahil nagdadrive siya. Ayan, may pagkakataon na siyang magpaalam at patayin dahil nakapark na siya pero hindi niya ginawa. O di ba talaga namang basurang basura itong content na ito ni Libayan at talagang in-upload niya at ngayon may 11K views. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na ito ay para sa views at kita lamang? Kumaka ako sa kay Rapi Tulfo at sa ibang mga vloggers na nagnanakaw daw ng oras at sinasayang ang oras ng tao, siya din naman gumagawa rin naman ng ganito. Pwede na naman sana niyang tapusin yung live niya at wala na naman siyang sinasabi, kundi nag-iintay lang ang tao sa kanya hanggang sa makapag-park. Pero wala siyang ginawa, kundi pag-intayin ang mga tao. Yun, nakapark din ako. Galit sa mga basurang content pero ito idinaan sa magandang title pero ang laman walang kwenta. Ano sa tingin ninyo? May editor o wala? Ang init! Imagine ha, I'm playing this video for the entire duration of his video. Wala siyang sinasabi. May mga sinabi man siya pero walang kakwenta-kwenta. He just wasted the time of his listeners. Sabi niya, attorney, what do you think? Attorney, sabi ni ni Kiyon Keeper, attorney, what do you think kung si Idol ang new president? Ayan, may tanong na, tingnan natin kung may kwenta ba yung sagot niya at meron bang patungkol sa batas. Ilang out of nowhere na presidential decrees at executive order ang makukuha natin. Haha. Unli yun. Parang yung Unli Mura at saka Unli Mura at saka Unli pag-aalipusta. Yan pala yung free legal advice. O ano mga kabatas, marami ba kayong natutunan sa free legal advice ni Atty. Libayan sa 10 minutes na lumipas? Diba? Yun lang naman ang the best dun eh. Dun siya panalo. Sabi ni Teacher Mark Reacts, Attorney, Bayang Highway 32. New, ano yun? Tumalon, di ko nakita. Ay, nako. Buti na lang tinanggal mo, hindi ko pa nabasa. Mukhang, hindi tama yung pinost mo. Ngayon, paalam na muna ako. Bye-bye. See you tomorrow. Yan, maraming salamat sa inyo. Paalam po, pansamantala. Wala tayong live stream, pasensya na. I have to meet with people. Bye-bye.
O ayan, natapos din. Anong masasabi nyo dito sa content ni Libayan? Sa tingin ninyo, may editor ba siya? Nasaan na kaya yung nakalap na pondo para sa editor? Bakit kaya in-upload pa niya ito alam naman niyang halos walang laman yung content niya? Anong opinion ninyo? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Paalam!